na malaman nila, siguro baka din na ako makauwi ng bahay. Ito bang sinesurveillance mo ay masasabi natin na notorious, na pwede mong katakutan at maaring malagay sa panganib ng buhay mo? Opo. Pwede po, dahil sa droga ko kasi, ang patakaran mo kasi nila dyan, ay nasa Taguig. Pagdating sa droga, iba ang prinsipyo nila dyan Ayaw nilang yung sa pwedeng lokohin, pwedeng yun ang huling pagkakataon mo. May pangamba ka ba? Bigla ka bang naisip na baka madama yung pamilya mo at ikaw rin may mangyari sa'yo? Opo, naisip ko po yun na baka pagdating ko doon o pagpunta ko doon, pwede mapahamak na, hindi na makabalik. So, iniisip ko naman, kung hindi naman akong kikilos, hindi naman akong gagawa, mas lalo siguro delikado pa sa pamilya ko, hindi naman 24 oras nababantayan ko yung mga anak ko. Hindi na rin pinapansin ng mga ibang tao. Siguro iba natatakot din na baka sila madamay. Kaya parang nagiging ligaw na rin ang pagbebenta. Malasakit sa sariling pamilya, pati na sa mga taong naninirahan malapit sa drug den na silang direktang maapektuhan ng talamak na operasyon ng droga sa lugar na iyon ng Taguig. Ang naging inspirasyon nga ni Benny para pasukin ang delikado niyang misyon. Dahil dito, nagpaabot ng kanyang kagalakan ang isang inang tatawagin namin sa pangalang Amalia. Malaking kanyang pasasalamat ng mahuli ang ulo at may-ari nitong drug den. Hindi raw kasi biro ang manirahan sa isang lugar na katulad ng kanilang barangay sa Taguig na pinagkukutaan ng mga puser at abuser ng droga. Natatakot ako kasi baka maging addict yung anak ko. Mamaya hindi ko alam, yung anak ko binibigyan na pala nila ng shampoo. Pero hindi raw tulad ng lakas ng loob na meron si Benny. Nangingibabaw umano sa kanila ang takot, kaya't hindi nila magawang magsumbong sa mga otoridad. Kung magsusumbong man ako, baka balikan yung pamilya ko. Isa sa amin, ano mangyari, di ba? Hindi naman itinanggi ng PIDEA ang pagiging talamak nga ng droga sa Taguig. Sa katunayan, bukod kay Joel Tinga, ay may nadakip rin silang mga drug lord na tinga. Hindi ito yung unang beses na may mga nahuli kami na tinga dun sa Taguig. Last 2007, may hinuli kaming dalawa ulit yan dalawang tinga ulit dun sa Ususan, in Barangay Ususan in Taguig. Yung kaso nila ngayon is ongoing, nasa korte na ngayon yan, nakakulong na rin yun sila. Dahil kapil nito, hindi raw maiwasang iugnay ang mga ito sa kasalukuyang mayor ng Taguig na si Mayor Sigfredo Tinga. Gayunman, nanindigan ng PIDEA na hindi natatapos sa pagkakaresto kay Joel Tinga ang kanilang kampanya sa pagsupil sa problema ng droga sa Taguig. Yeah, tuloy-tuloy naman yung operation natin dito, not only in Taguig but in the whole Philippines under the leadership of General Santiago, yung Director General ng PIDEA. Patuloy namin pinapalakas yung supply reduction o yung campaign against dito sa mga drug pushers nito at sa paglaganap ng drugs sa not only in Taguig but in the entire archipelago in the Philippines. Sa Taguig, meron pa kaming mga dinidevelop na mga cases dyan and hopefully one of these days, sabi ko nga, kung mabuo namin yung kaso, mabuo namin yung lahat ng ebidensya against sa mga suspects, hopefully we will get them sooner or later. 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 Ito ang naging eksena sa pagitan ng operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency at ng nahuling supplier ng Ususan Taguig na si Totong Tinga. Mahigit isang buwan din sumailalim sa surveillance ng PIDEA ang ancestral house ng mga tinga.
dito sa Ususan, Taguig. Ayon sa kanilang asset na isang operatiba ng PDEA, talamak ang bentahan ng ipinagbabawal na gamot sa lugar. At ang magkakapatid na Totong at Abet Tinga ang nasa likod ng mga bentahan sa lugar. Matatandaan, nitong nakaraang Abril ay maswerteng na imbitahan ng Bitagat Mission X para idokumento ang matagumpay na drug bust operation ng PDEA sa Ususan, Taguig. Halos isang kalye lamang ang pagitan nito sa ancestral house ng mga Tinga. Kaya ngayong buwan ng Hulyo, kasama ang grupo ng Bitagat Mission X, muli naming na-cover ang isa pang drug bust operation na ikinasa ng PDEA sa Ususan, Taguig. Ang target, ang magkakapatid na Totong at Abet Tinga. Sa surveillance video na ipinahiram ng PDEA sa Bitagat Mission X, 23 ng Mayo nang una nilang isagawa ang surveillance operation sa pamamagitan ng isang PDEA asset. Ito, kapag sa'yo na ako dumiretso, minsan magpapasabay sa akin na kasama ko, ako bonus mamaya. Sa surveillance video na ito ng PDEA, nakumpirma na nagbebenta nga ang magkakapatid na Totong at Abet Tinga ng ipinagbabawal na shabu. Kaya't ginanahan pa ang asset. Magkano na ba ang karate dito? Ang isang bonus? Subalit, hindi pa dito natatapos ang transaksyon ng asset at ni Abet. Pagkatapos sa bahay ng kanyang kuya Totong, may ibang negosasyon pa itong ginawa. Lingid sa kanyang kaalaman, nakakasa ang surveillance video ng kasama niya na isa palang asset ng PDEA. Kinagabihan, tulad ng napagkasunduan, bumalik ang asset sa bahay ni Totong upang muling kumuha. At hindi naman ito nabigo sa pangalawang pagkakataon. Nabigyan siya muli ng shabu ni Totong. Sunod ko. Hindi ba nila lang ito? Dapat explore pa tayo sa dalawa to. Bypass and implementation of search warrant. So paglabas ng alpha, magkakaroon ng mag-aantay pa tayo ng isa pang bibili, then go na. So pag sinignan namin na enter, nandito yung search warrant natin, sabay-sabay na yun. Nandun na rin kami. Yung process of operation, walang pagkakalaw na walang hirang sa amin. Hirang sa amin. So, magbibigay kami ng control cellphone. Ang control cellphone, meron kami sa cellphone dyan. Okay. Makakakuha si Totong Tinga ngayon ng shabu. So, para mai-distribute na naman sa kanyang mga suki sa mga nangangailangan at sa kanilang lugar. So, popostihan na naman ng grupo ng PDEA, Bitagat at ang Mission X. Ngayon, pag nag-positive na yan, tayo na lamang ng tawag ng grupo namin, yung tawag ng asset, pag meron ng laman na shabu doon sa bahay mismo o sa ancestral home ng mga Tinga. So, on the way na itong grupo na kaya nagre-ready na kami at tutulak na kami doon sa Ususan. Bukas yung gate. Sige pare. Standby lang